Ang engkanto sa ilog. Tahimik ang baryo ng San Roque kapag sumasapit ang gabi. Ang ilog na dumadaloy sa tabi nito ay karaniwang pinagmumula ng kabuhayan ng mga mangingisda. Pero kapag hating gabi, ang parehong ilog na ito ay nagiging lugar ng mga alamat, kwento ng kababalaghan at mga bulong na matatanda na hindi basang-basa dapat baliwalain. Huwag na huwag kayong mangisda kapag alas 12 ng gabi, babala ng matanda. May mga nilalang sa ilog na hindi dapat ginugulo. Ngunit tulad ng nakasanayan, hindi lahat ay naniniwala. Sa baryo, may tatlong magkakaibigang mangingisda. Si Ramon, ang pinakamatanda, seryoso at praktikal. Siya ang leader ng grupo. Si Isko, ang pinakabiro, mahilig magpatawa at hindi basta naniniwala sa mga engkanto. Si Nardo, ang pinakabata, tahimik ngunit may pagka-maalala sa mga kwento ng matatanda. Silang tatlong magkakaibigan na matagal nang nangingisda sa parehong ilog. At sa kabila ng mga babala, minsan natutukso silang suwayin ang tradisyon. Isang gabi, matapos sa isang linggo halos walang huli, nagpasya sila. "Mga pare, subukan kaya natin ngayong hating gabi?" Suwestyon ni Isko habang nakitingin sa ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Sabi ng matatanda, "Malas daw yan," sagot ni Nardo. Halatang kinakabahan. Ngunit agad namang sumabat si Ramon. Kung puro takot ang pairalin, wala tayong maiuwi. Wala namang masama kung susubukan. At doon nagsimula ang desisyon na nagbabago sa kanilang buhay. Hating gabi, ang paligid ay nababalot ng katahimikan. Tanging tunog ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Dala nila ang kanilang maliliit na bangka, lambat at ilaw. Habang naglalakad sila patungo sa pampang, hindi mapigilan ni Nardo ang magsalita. "Naalala ko yung kwento ni Lola. May lalaki raw na nawala sa ilog. Pagbalik niya, 3 araw na ang lumipas kahit akala niya ay 1 oras lang." Napailing si Isko. "Mga kwento lang yan, panakot sa bata. Kung may engkanto man, dapat kanina pa nila ako kinuha. Kasi ang pogi ko." Natawa sila. Pero sa likod ng halakhak, ramdam ang kaba. Pagdating nila sa pangpang, maingat nilang itinulak ang bangka, papasok sa malamig na tubig ng ilog. Sumakay silang 3 at unti-unting pumalaot. Tahimik, walang ibang tunog kundi ang langit-ngit ng kahoy ng bangka at mahinang pagtama ng sagwan sa tubig. Ang buwan ay mataas sa langit, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa halos magbigay hugis lamang sa paligid. "Ang tahimik, ano?" bulong ni Ramon. "Oo nga, parang walang kahit isang isda," sagot ni Nardo. Habang mas lumalayo sila sa pangpang, mas lalong bumibigat ang pakiramdam. Para bang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kagubatan sa gilid ng ilog. Habang inaayos nila ang lambat, napansin ni Isko na tila may malamlam na liwanag sa ilalim ng tubig. "Uy mga pare, kita nyo yun?" Sabay-sabay silang yumuko at doon nila nasilayan ang kumikislap na animoy alon ng liwanag sa ilalim ng ilog. "Parang apoy sa ilalim?" tanong ni Nardo. "Baka lang isda o kung ano," sagot ni Ramon. Pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Ngunit kahit siya, ramdam ang kakaibang lamig na biglang dumampi sa kanyang balat. Paglipas ng ilang minuto, habang ibinababa ang lambat, may narinig silang boses, mahina, parang nagmumula sa ilalim. "Halika." Napatingin silang lahat sa isa't isa. "Narinig niyo ba yun?" tanong ni Nardo. Halos nanginginig ang tinig. Baka lang hangin. "Huwag kang praning," sagot ni Isko, kahit halatang pinapawisan sa malamig na gabi. Ngunit muling narinig ang tinig, mas malinaw, mas malapit.
Halika. Dito kayo. Sa puntong iyon, hindi na sila makakatawa. Ang ilog na dati ay karaniwang daan para sa kanilang kabuhayan, biglang naging lugar ng bangungot. At sa oras na iyon, nagsimula na ang bangungot na hindi nila inakalang totoo. Ang ilog na kanilang inaasahan para sa pagkain at hanap buhay, biglang naging entablado ng isang nilalang na hindi nila maintindihan. At kung akalin nila ay simpleng gabi lang ng pangingisda, nagkamali sila. Habang patuloy silang pumapalaot, napansin nilang mas lalo pang lumalalim ang katahimikan. Wala man lang huni ng kuliglig, wala ring ihip ng hangin. Para bang mismong paligid ay nakikinig din sa mga tinig ng kanina'y nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang liwanag ng buwan ay natatakpan paminsan-minsan ng makakapal na ulap. At sa tuwing mangyayari iyon, halos hindi nila makita ang kanilang dinadaraanan. Pare, pakiramdam ko, para tayong pinagmamasdan, bulong ni Nardo habang naririnig makitig sa paligid. Relax ka lang, bata. Walang engkanto-engkanto. Isda lang yan. Pilit na paliwanag ni Isko, kahit siya'y mismo'y ramdam na ramdam ang kilabot na gumagapang sa kanyang likod. Si Ramon, tahimik lamang, mahigpit na hawak sa sagwan. Mayay-mayay muling nagpakita ang malamlam na liwanag sa ilalim ng tubig. Ngunit ngayon, hindi na ito basta alon lamang. Para itong mga hugis, mga aninong gumagalaw. Kita nyo ba? Parang kamay? Bulong ni Nardo. Halos hindi makapaniwala. Hindi kamay yun. Hindi pwedeng kamay, sagot ni Ramon. Pero napansin din niyang may mahabang anyo na gumagalaw sa ilalim. Maya-maya may malakas na plop. Parang may bumagsak na bato sa tubig. Pero walang nakitang nahulog ang bangka nila'y bahagyang umalog. Tama na to, uwi na tayo, mariing sabi ni Nardo. Halos natayo na sa kanyang kinauupuan. Ngunit tinapik siya ni Ramon. Sandali lang, kunti pa. Baka makahuli tayo. Biglang bumigat ang ihip ng hangin. Ang lamig ay halos tumatagos sa kanilang mga buto. Ang ilaw ng buwan ay tuluyang natakpan at tanging maliit nilang lampara ang nagsisilbing tanglaw. At sa liwanag ng lampara, unti-unti nilang napansin ang lambat. Walang lamang isda, ni isang huli wala. Di normal to. Kahit anong oras may nahuli tayong kahit papaano, bulong ni Ramon. Halos sumisikip ang dibdib. Pare, baka nga totoo yung sabi ng matatanda. Bawal manghuli kapag alas 12, sabi ni Nardo, nanginginig na ang tinig. Habang inaayos nila ang lambat, muling narinig ang boses. Ngunit ngayon, hindi na ito bulong lamang. Malinaw. Malapit, isang tinig ng babae, mainhin, nakakaakit. Dito kayo. Lapit pa. Napako sila sa kanilang mga kinatatayuan. Ang boses ay galing sa mismong gitna ng ilog, mula sa dilim. Ano yun? Babae? Sa gitna ng ilog? Posible, sigaw ni Isko. Pero halata sa kanyang tinig ang nanginginig na kaba. Mula sa malayo, may silueta na unti-unting lumilitaw. Isang hugis ng babae. Mahaba ang buhok, nakaputi at nakalutang sa ibabaw ng tubig. Diyos ko, bulong ni Nardo na pahawak sa dibdib. Hindi yan tao, mariing sabi ni Ramon, nakatitig sa ano. Habang papalapit, hindi ito lumulubog. Hindi rin lumalangoy, basta nakatayo, nakalutang. At mula sa dilim, nakita nila ang kanyang mga mata, kumikislap. Hindi mata ng tao, kundi parang mata ng hayop matingkad at mapula. Biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilalim ng kanilang bangka. Parang may humihila pababa. Umalog ang kanilang sinasakyan, halos tumaog. Hawakan niyo ang bangka, huwag kayong bibitiw, sigaw ni Ramon.
Ngunit si Nardo ay nakatingin sa babaeng nakaputi. Ay biglang natigilan, para bang may puwersang kumukontrol sa kanya. Unti-unti niyang inabot ang paligid ng bangka, parang susuko na sa tawag ng tinig. "Halika!" Muling wika ng tinig, mas mapang-akit sa malamig. Agad siyang sinunggaban ni Ramon. "Nardo, huwag kang bibitaw! Hindi yan tao!" Pero sa higpit ng kapit ni Nardo, parang may sariling isip ang kanyang katawan. Patuloy siyang pilit lumalapit sa gilid. Si Isko biglang kinabahan nang makita niya ang kamay ni Nardo ay parang hinihila mula sa ilalim ng tubig. Nakakita niyang may maitim na aninong humahawak dito, humihila pababa. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang gumulo ang tubig sa paligid ng bangka. Hindi na ito normal na agos. Parang may mga nilalang sa ilalim na nagsisidami, gumagalaw at umiikot sa kanila. Sa pagitan ng mga bula at kumukulong tubig, nakita nila ang mga mata, pulang kumikislap. 1, 2, 10, daan-daan, mata na nakatitig mula sa ilalim. "Diyos ko po!" bulong ni Ramon habang maigpit na hinila ni Nardo palayo sa gilid. At sa bawat segundo, palakas ng palakas ang tawag ng tinig. Hindi na ito tao, isang boses lamang. Marami na. Iba't ibang tinig, babae, bata, matanda, sabay-sabay na umawit ng isang pangungusap. "Halika, sumama ka sa amin." At doon nila na lamang hindi lang isang engkanto ang nasa ilog na iyon. Habang patuloy ang pag-ikot ng tubig, lalong lumalakas ang bulong. Ang boses ng babae ay naging mas malinaw, parang nasa tabihin lang nila. "Halika, huwag kang matakot. Akin ka na." Si Nardo, pilit na inaalis ni Ramon mula sa gilid, ay tila wala sa sarili. Ang kanyang mga matay nanlilisik at parang wala nang sariling isip. "Pare, gumising ka! Hindi yan tao!" sigaw ni Ramon, nanginginig ang boses. Ngunit habang humihila siya, bigla siyang napatigil nang naramdaman nila ito. Isang malamig, basang kamay ang sumampa mula sa ilalim ng bangka. Unti-unting lumitaw ang nilalang mula sa tubig. Sa liwanag ng lampara, nakita nila ito ng malinaw. Mahaba ang buhok, basang-basa at kumakapit sa kanyang muka. Maputla ang balat, halos parang walang bangkay. Ang kanilang puting bestida ay mahahaba, umaalon kahit walang namang hangin. Ngunit ang pinaka nakakatindig balahibo, ang kanyang mga mata, 2 pulang apoy na nakatitig diretso sa kanila. "Engkanto! Diyos ko! Totoo pala!" Halos hindi makapagsalita si Isko. Nanginginig sa hawak ang saguan. Ngumiti ang engkanto, isang ngiting malamig, puno ng pangangakit at panganib. Ang kanyang tinig ay parang musika, nakakaakit, nakakahilo. "Kanina pa kita'y hinihintay, halika, sumama ka." At sa bawat salita, ramdam nila ay may bigat at pumapasok sa kanilang dibdib. Para bang ang mismong hangin ay nagiging sumpa. Naramdaman nilang ang tubig ay umaakyat sa loob ng bangka. Hindi ito ordinaryong tubig, madikit, parang usok na likido, gumagapang sa kanilang mga paa. "Huwag kayong titingin sa kanya," sigaw ni Ramon. Pilit na binabalik ang kanilang ulirat. Ngunit si Nardo ay halos sumigaw na. "Ang ganda niya, pare! Ang ganda niya! Para siyang diwata!" Bago pa siya tuluyang madala, biglang lumakas ang alon at muntik nang tumilapo ng kanilang bangka. Sa dilim, nakita nilang may mas marami pang anino sa ilalim ng tubig. Hindi lang isang nilalang, kundi daan-daan na gumagalaw sa paligid. Mula sa ngiti, biglang nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang mukha'y mahaba. Ang kanyang bibig ay bumuka ng higit na sa normal. At ang mga ngipin ay matutulis na parang pangil ng hayop. Mula sa kanyang lalamunan ay lumalabas ang nakasulaksok na halakhak. "Akin na kayo, wala na kayong takas."
Ang dating maganda at kaakit-akit na tinig ay napalitan ng isang tinig na parang halimaw. Si Isko, hindi na nakatiis, buong lakas na inampas ang kanyang sagwan sa katawan ng engkanto. Ngunit imbis na tamaan ito, parang usok lang na naglaho ang katawan ng babae at muling lumitaw sa kabilang gilid ng bangka. "Walang bisa, hindi siya tao!" sigaw ni Isko. Pawis na pawis at nanginginig. Si Ramo naman, pilit na kumukuha ng lakas ng loob. Sinubukang magdasal ng malakas. "Ama namin, sumalangit ka." Ngunit sa bawat katagang binibigkas niya, lalong lumalakas ang hangin. Parang sinusubukan siyang patahimikin ng mga tinig. Biglang sumampa sa gilid ng bangka ang isa pang nilalang. Hindi na ito babae. Isa itong matanda, nakayuko. May mahabang kuko at basang-basang katawan. Ang kanyang mga matay kasing pula ng nauna. At hindi lang isa, sunod-sunod silang lumilitaw. Mga aninong nakaputi, lahat nakatitig, lahat nakangisi. Para silang pinalilibutan ng isang hukbo ng mga engkanto. "Pare, tapos na tayo," bulong ni Nardo. Halos mawala na ang pag-asa. Ngunit bago pa sila tuluyang lamunin ng dilim, bigla silang nakarinig ng malakas na tinig mula sa pampang. Isang matanda, may hawak na lampara at tila'y nagdarasal lang malakas. "Umalis kayo! Hindi sila sa inyo!" Saglit na natigilan ang mga engkanto. Ang kanilang mga matay kumislap at ang kanilang mga katawan ay nagsimulang maglaho sa usok ng tubig. Ngunit bago tuloy ang maglaho, tumitig ang babae na kaputi kay Ramon, ngumiti at bulong. "Hindi pa tayo tapos. Babalik ako para sa iyo." At biglang naglaho. Iniwan ang tatlo sa gitna ng ilog. Hingal na hingal, basang-basa at hindi makapaniwala sa kanilang karanasan. Hingal na hingal sina Ramon, Isko at Nardo. Basang-basa ang kanilang mga damit at nanginginig ang mga kamay. Akala nila'y tapos na ang lahat nang biglang naglaho na ang mga engkanto, ngunit ramdam nila hindi pa ito ang huli. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kuliglig, wala ni isang alon. Ang ilog na dati puno ng ingay at galaw, ngayon ay parang isang salamin ng katahimikan na may nakatagong panganib. "Pare, umuwi na tayo. Ngayon din," sigaw ni Isko, halos maiyak na. "Sige, sagwan, bilisan nyo," utos ni Ramon. Pilit na pinakapakalma ang sarili kahit nanginginig din ang tuhod. Sinubukan nilang igalaw ang bangka pabalik sa pampang, ngunit parang may humihila mula sa ilalim. Mas mabigat ang sagwan, mas mabagal ang takbo ng bangka. "Parang may kumakapit," sigaw ni Nardo, sabay turo sa gilid. At doon nila nakita ang mga kamay, mapuputla, mahaba ang mga daliri at unti-unting sumasampa sa gilid ng bangka. "Diyos ko, tuluyan nyo na kami," bulong ni Ramon habang pilit tinatanggal ang mga kamay gamit ng sagwan. Biglang umangat mula sa tubig ang isang engkanto. Ang matandang nakita nila kanina, ngunit ngayon mas malaki, mas nakakatakot. Ang kanyang mga matay parang apoy at ang bibig ay bumuka ng sobrang laki na parabang kayang lamunin ang isa sa kanila. "Hindi kayo makakatakas, dito kayo mananatili." Nagkagulo sila. Si Isko, sa depresyon, kinuha ang maliit na bote ng alak na dala nila para pampainit. Binuhusan ito sa engkanto. Binuhos niya ito sa engkanto at agad na sinindihan gamit ang posporo. Isang apoy ang kumislap at sumiklab ang mukha ng nilalang. Muling naglaho ito sa usok at sigaw ng galit. "Gumana!" sigaw ni Isko, halos hindi makapaniwala. Ngunit alam nila hindi iyon ang katapusan. Mula sa pampang, lumapit ang matandang may dalang lampara. Ang kanyang tinig ay malakas, puno ng otoridad. "Mga hangal, bakit kayo pumalaot sa ganitong oras? Hindi nyo ba alam na ang ilog na ito ay pag-aari nila?" "Tulungan nyo kami," sigaw ni Nardo, halos malunod na sa takot. Itinaas ng matanda ang kanyang lampara at nagsimulang magdasal ng malakas. Ang ilaw mula sa lampara ay nagmistulang apoy na nagtataboy sa kanilang Ang ilaw mula sa lampara ay nagmistulang apoy na nagtataboy sa mga nilalang isa-isa. Nag-atrasa ng mga kamay sa gilid ng bangka.
at ang mga aninoy sa tubig ay naglaho. Sa wakas, gumana ang bangka. Mabilis silang nagsagwan pabalik. Nang makalapit sila sa lupa, sinalubong sila ng matanda at tinulungan sila umahon. Paglapag nila sa pangpang, halos bumagsak silang tatlo sa lupa. Pagod na pagod, halos hindi makapaniwala sa kanilang karanasan. Ano yun? Anong klaseng mga nilalang yun? Tanong ni Isko nanginginig. Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Engkanto. Mga tagapagbantay ng ilog. Hindi sila masama kung hindi ginugulo. Pero kapag nilapitan nyo ng walang pahintulot, sisiguraduhin nila hindi na kayo makakabalik. Pero bakit kami? Tanong ni Ramon. Tinitignan siya ng matanda, seryoso ang muka. Ikaw ang gusto nila, ikaw ang kanilang napili. Hindi ka basta makakatakas sa sumpa ng tingin ng engkanto. Napasinghap si Ramon. Anong ibig niyong sabihin? Umiti ng malamig ang matanda. Hindi pa tapos ang laban mo, iho. Kapag nakatingin ang isang engkanto sa iyo at binigkas ang iyong pangalan sa ilalim ng tubig, ibig sabihin minarkahan ka na niya. Hindi pwede yun. May pamilya ako. May mga anak ako. Halos mabaliw si Ramon sa naririnig. Pare, huwag kang mag-alala. May paraan siguro. Sabat ni Isko pero halata ring nanginig ang boses. Tumango ang matanda. May paraan, pero hindi madali. Kailangan mong humarap muli sa kanya at huwag kang magpapadala sa kanyang anyo. Nanlamig silang lahat. Mismo ang engkanto na halos pumatay sa kanila, harap-harapan paulit ni Ramon. Nanlamig silang lahat. Ang mismo engkanto na halos pumatay sa kanila, harapin pa ulit ni Ramon. Bit-bit ang lampara ng matanda, naglakad silang tatlo pauwi. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam pa rin nila ang mga matang nakatingin mula sa dilim. Habang naglalakad, bumulong si Nardo kay Ramon. Pare, kung ako sa iyo, aalis na ako sa baryong to. Hindi biro yung sumpa. Ngunit bago pa makasagot si Ramon, narinig nila muli ang isang boses mula sa ilog. Mahina, halos hangin lang. Ramon. Ramon. Nagkatinginan sila. Ang kaba ay bumalik, ang ilog ay tahimik. Ngunit alam nilang buhay pa ang sumpa. Pagdating nila sa baryo, bago sila maghiwa-hiwalay, tumitig ang matanda kay Ramon. Tandaan mo, iho, hindi pa tapos. Kapag dumating ang susunod na kabilugan ng buwan, babalik ang kanya. At kailangan mo magpasya kung lalaban ka, kung magiging isa ka sa kanila. Napalunok si Ramon. Hawak ang dibdib na tila may malamig na bigat na nakabaon. At doon nagtapos ang kanilang gabi, isang gabi ng takot, sumpa at pasimula ng mas malaking bangungot. Kinabukasan, halos hindi makatulog sina Ramon, Isko at Nardo. Ang kanilang mga matay mapupula at ang kanilang mga kamay ay nanginig pa rin sa takot. Sa gitna ng baryo, mabilis kumalat ang balita. Narinig niyo ba? Sina Ramon daw, muntik ng lamunin ng engkanto sa ilog, bulong ng mga kapitbahay. Ngunit hindi lahat ay nagulat. May ilan na tahimik lang at tinitignan sila na parabang matagal nang alam ang kanilang pinasok. Pagkalipas ng ilang oras, pinatawag sila ng matandang tumulong kagabi, si Mang Teodoro, ang albularyo at tagapangalaga ng baryo. Sa loob ng kanyang maliit na kubo, puno ng mga dahon, langis at lumang orasyon, pinaupo sila sa paligid ng lampara. Ngayon, ikikwento ko sa inyo ang hindi pa ninyo naririnig. At makinig kayong mabuti dahil buhay nyo ang nakasalalay dito, lalo na ikaw, Ramon. Humigop ng malalim na hangin si Mang Teodoro bago magsimula. Ang ilog na yon, hindi yan basta tubig lang, noon pa. Bago pa dumating ang mga Kastila, sinasamba na yan ng mga ninuno natin. Doon sila nag-aalay ng dugo ng hayop at ani para hindi magalit ang mga bantay ng ilog. Mga bantay? Tanong ni Isko. Oo, ang mga engkanto.
Hindi sila demonyo, hindi rin sila ordinaryong espiritu. Mga nilalang silang nakatira sa pagitan ng ating mundo at ang mundo ng mga diwata. May makapangyarihan silang magpakita bilang maganda, nakakaakit o nakakatakot. Depende kung ano ang nais nila. Tahimik ang tatlo ng ipinig. Noong unang panahon, may isang babae, maganda, dalaga, anak ng isang dato. Ngunit dahil sa kasakiman, pinagkasundo siya sa isang lalaking hindi niya mahal. Sa gabi ng kanyang kasal, tumakas siya at nagtungo sa ilog. Doon siya nagpakamatay. Napasinghap si Nardo. Kaya pala, puting bestida. Tumango si Mang Teodoro. Oo. Ngunit hindi siya namatay ng tuluyan. Kinuha siya ng mga engkanto at ginawa siyang isa sa kanila. Ngayon siya ang reyna ng ilog at sinumang mapusuan niya hindi makakatakas. Dahan-dahang lumingon ang matanda kay Ramon. At kagabi, ikaw ang napili niya. Anong mangyayari kung hindi ako lumaban? Tanong ni Ramon, halos hindi makapagsalita. Unti-unti kang kukunin, iho. Magsisimula sa mga panaginip. Tatawagin ka niya at kapag sumagot ka, kukunin niya ang iyong kaluluwa. At kung lumaban ako, may paraan. Ngunit kailangan mong maging matatag. Kailangan mong makapagsindi ng apoy ng pananampalataya at tapang. Hindi sapat ang dasal lang. Kailangan mong ipakita na hindi ka natitinan. Pare, wag mo nang subukan. Umalis lang tayo sa baryo. Sigaw ni Isko puno ng takot. Hindi lang basta pag-alis ang solusyon. Kahit saan ka magpunta, susunduan ka niya. Kapag minarakan ka ng engkanto, wala ka nang ligtas, paliwanag ni Mang Teodoro. Si Nardo naman ay tahimik lang, nakatingin kay Ramon. Kung ganun, kailangan mong lumaban, pare. Kasi kung hindi, baka pati kami madamay. Ramdam ni Ramon ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya ginusto ito, ngunit wala na siyang ibang papipilian. Inilabas ni Mang Teodoro ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may mga lumang papel na may nakasulat na orasyon. Isang maliit na bote ng langis at isang pirasong puno ng kahoy na kulay itim. Ito ang kakailangan mo sa susunod na kabilugan ng buwan. Ano to? Tanong ni Ramon. Ang kahoy na ito ay mula sa punong balete, bantay ng mga espiritu. Kapag itinapat mo ito habang nagdarasal, hindi siya basta makakalapit. Ang langis na ito, ipahid mo sa noo at dibdib mo, at ang mga orasyon na ito, kabisaduhin mo dahil kapag dumating siya, ito ang magiging sandata mo. Ngunit nagbago ang tono ng matanda, mas seryoso. Ngunit tandaan mo, iho, kapag nagkamali ka, kapag tumingin ka sa kanyang mga mata ng diretsyo, o kapag pinanghininaan ka ng loob, wala nang makakaligtas sa iyo. Tahimik ang silid, walang makapagsalita. Kinagabihan nang umuwi si Ramon, agad siyang natulog. Ngunit sa kanyang panaginip, naroon na siya. Nasa gitna siya ng ilog at sa harapan niya ang babaeng nakaputi, maganda, nakangiti, umaawit ng malambing na tinig. Ramon, halika, halika na. Hindi ka na maghihirap. Ako ang magiging kasama mo, halika na. Nagising si Ramon ng pawis na pawis, hingal na hingal, at sa kanyang tenga, kahit gising na siya, narinig niya ang bulong. Hindi ka makakatakas, akin ka na. Kinabukasan, binalikan siya ng kanyang mga kaibigan. Kita nila ang pamutla ng mukha ni Ramon, ang malalim na eyebags at takot sa kanyang mga mata. Pare, nagsimula na, bulong ni Nardo. Tumango si Ramon. Oo, at kailangan kong maghanda dahil kung hindi, baka ito ang huling gabi ko bilang tao. Dumating ang gabing kinatatakutan, ang kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay tahimik, parang may alam silang lahat na hindi nila sinasabi. Si Ramon ay nasa kubo ni Mang Teodoro, bitbit ang kahoy na balete, langis at orasyon. Hawak niya ang rosaryo na ibinigay ng kanyang asawa bago ito umalis paputang bayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Handa ka na ba, iyo?" tanong ni Chodoro. Tanong ni Mang Chodoro. Huminga ng malalim si Ramon. "Di ko alam kung handa ako, pero wala na akong ibang pagpipilian." Kasama sina Isko at Nardo, naglakad sila patungo sa ilog. Sa bawat hakbang, pakiramdam nila ay may malamig na hangin sumusunod, para bang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Pagdating nila sa pangpang, malinaw na nakita ang buwan sa gitna ng langit. Maliwanag, ngunit nakakatakot. Ang tubig ng ilog ay tila salamin, kumikislap at parabang nag-aanyaya. "Ito na yun, pare. Wala nang atrasan," bulong ni Nardo. "Huwag kang bibitaw sa orasyon, Ramon. At huwag kang titingin sa kanyang mga mata," paalala ni Mang Chodoro. Tahimik ang lahat, tanging tunog ng alon ang narinig. Hanggang sa bigla itong dumating. Mula sa gitna ng ilog, unti-unting umahon ng babaeng nakaputi. Ang kanyang buhok ay basang-basa, nakalugay. Ang kanyang mga matay kumikislap ng pula, at ang kanyang ngiti puno ng paglilinglang. "Ramon, dumating ka. Alam kong hindi ako kayang iwasan. Halika na. Sumama ka na sa akin." Sa bawat salita, ang tubig ay kumikilos, umaalon, at tila humihila papalapit sa kanya. Itinaas ni Ramon ang kahoy ng balete at sinimulang bigkasin ang unang orasyon na itunuro ni Mang Chodoro. "Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, pinapalayas kita." Ngunit bago pa siya matapos, naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Ang tinig ng babae ay sumisingit sa kanyang isipan. "Hindi mo ako kailangang labanan. Mahal kita, Ramon. Halika na." Nagiba ang anyo ng babae. Mula sa nakakatakot, bigla siyang naging kasing ganda ng asawa ni Ramon. Ang kanyang tinig ay naging malambing, puno ng lambing at pang-aakit. "Mahal, halika na. Ako ito. Ako ang iyong asawa." Naluha si Ramon. Halos bumigay ang kanyang tuhod, ngunit agad niyang naalala ang babala ni Mang Chodoro. "Hindi ikaw ang asawa ko. Hindi ikaw ang iniibig ko," sigaw niya. Sabay pahid ng langis sa kanyang noo at dibdib. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang katawan at bagyang umatras ang engkanto. Sumigaw ng galit. "Hindi mo ako matatakasan, Ramon. Aking ka na." Sa paligid, nagsilabasan ng iba pang nilalang. Mga anino, mga kamay mula sa tubig, mga mata mula sa dilim. Pinalibutan nila sina Ramon, Isko at Nardo. "Pare, ang dami nila!" sigaw ni Isko, halos mahulog sa takot. "Magdasal kayo, huwag kayong bibitaw," utos ni Ramon. Sabay-sabay silang nagsimulang magdasal ng malakas, at ang ilaw ng lampara ni Mang Chodoro ay kumikislap ng mas maliwanag, tumataboy sa mga nilalang. Ngunit bumalik ang babae. Ngayon ay napakita ng kanyang tunay na anyo. Isang halimaw na may mahabang kuko, matutulis na ngipin at mga matay apoy. Nagpambuno sila. At sa bawat hawak na engkanto, parang lumalamig ang dugo ni Ramon. Halos bumigay siya, ngunit bigla niyang naalala ang mga anak niya, ang kanyang pamilya at ang mga kaibigan niyang umaasa. "Di mo ako makukuha, sa Diyos lang ako," sigaw niya. At buong lakas niyang itinusok ang kahoy na balete sa dibdib ng engkanto. Isang malakas na sigaw ang kumakawala mula sa babae. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa liwanag at unti-unting naglaho na parang usok. Ang tubig ng ilog ay kumalma at ang mga anino ay biglang nawala. Tahimik, tanging hinga nila ang narinig. Bumagsak si Ramon sa lupa, halos mawala ng malay. Nilapitan siya ni Isko at Nardo, umiiyak. "Pare, nagawa mo? Buhay ka pa?" sigaw ni Nardo. "Akala ko katapusan na natin," dagdag ni Isko. Lumapit si Mang Chodoro, tumango at sabay sabing, "Hindi lahat ng laban ay matatapos sa dahas, pero ngayon pinakita mo ang tapang at panampalataya. Malaya ka na sa sumpa." Habang papalayo sila sa ilog, ramdam nila ang bigat na unti-unting nababawas. Ngunit bago tuloy ang mawala ang takot,
Narinig nila ang isang mahina, malayong bulong mula sa hangin. Hindi ito ang huli. Babalik ako. Napatigil si Ramon. Ramdam niya kahit nagtagumpay siya ngayong gabi, hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ng nakakatakot na gabi, halos hindi makapaniwala sina Ramon, Isko at Nardo na buhay pa sila. Habang naglalakad pa uwi, ramdam nila ang bigat ng katahimikan ng baryo. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na iyon takot kundi kaginhawaan. Pare, hindi ko akalaing nakaligtas tayo, bulong ni Isko habang nanginginig pa ang kamay. Kung wala ka, Ramon, baka matagal na kaming matangay ng engkanto, dagdag ni Nardo. Tahimik lang si Ramon, ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa kabilugan ng buwan. Inisip kung totoo bang tapos na ang lahat o baka nagsisimula pa lang. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga kapitbahay na kanina pang nag-aabang. May ilan na nagdasal nang makita silang ligtas, may iba namang umiiyak sa tuwa. Lumapit ang matandang albularyo na si Mang Teodoro at inalay ang kamay sa balikat ni Ramon. Iho, hindi lahat ng ninalang ay masasama. Pero kapag isang engkanto ay nasaktan o nagalit, nagiging panganib sila. Lagi mong tatandaan, hindi tapang lang ang kailangan, kundi pananampalataya. Tumango si Ramon, ngunit alam niyang may mas malalim pa siyang iniwan sa ilog. Isang sumpa na baka bumalik bilang araw. Ilang araw ang lumipas, nagbalik na sa normal ang buhay sa baryo. Wala nang nawawala, wala nang kakaibang bulong sa gabi, at ang ilog ay muling naging payapa. Ngunit sa tuwing dadaan si Ramon doon, ramdam pa rin niya ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may matay na kamasid mula sa kailaliman. Minsan napatingin siya sa tubig at iniisip, totoo bang tapos na iyon? O nakabantay lang siya, naghihintay ng tamang oras? Sa isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang kubo, kausap ang asawa at mga anak, napangiti siya. Naisip niya na kung hindi niya hinarap ang kanyang takot, baka hanggang ngayon ay alipin siya ng engkanto. Ang tapang hindi ibig sabihin ay hindi nakakatakot. Ang tapang ay yung kahit nanginginig ka, lumalabang ka pa rin para sa mahal mo sa buhay, bulong niya sa sarili. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kababalaghan. Isa itong paalala na sa bawat takot na ating naiinarap, may pagpipilian tayo. Tatakbo ba tayo o lalaban? Tulad ni Ramon, minsan akala natin hindi natin kaya, pero sa tamang paniniwala, tapang at panampalataya, nalampasan natin kahit ang pinakamadilim na pagsubok. Ngunit isang gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, muling umihip ang malamig na hangin mula sa ilog. At sa malayo, sa ilalim ng buwan, may anyo ng babaeng nakaputi ang muling dumaan sa pampang. Hindi pa tapos ang lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, gusto mo pang makarinig ng mga nakakatakot na true horror stories, urban legends at kababalaghan tulad nito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito kung kinalabutan ka. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang kwento sa lagim. At i-share sa mga kaibigan para sabay-sabay kayong karanas ng kilabot. At syempre, gusto ko ring marinig ang opinion mo. Naniniwala ka ba sa mga engkanto? O baka may personal kang karanasan sa ilog o kagubatan na hindi mo pa makalimutan? I-comment sa baba, baka ikaw na ang susunod na kwento dito sa channel.